Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Oren 15, EGR cleaning. Yung mga sinasabi nating pang DIY o kaya preventive maintenance. Yan. Kasi mga guys, ang tinakbo nito 60 plus. Ito, tingnan natin yung yung EGR nya. Ito po, taran. So yung yung blade. Kaya patingin yung blade, yung pangkutkot natin. Yan. Hawak nga kung kasi ito pasinlit na lang ng ng hintuturo, liliit eh. Ito. Asan yung flywheel kahapon? Bigay niyo sa kanila? Nandiyan mo lang siya dahil? Asan? Okay. Hindi, ilipit ko. Ilipit ko dito. Yung nakaraan. Andun din. Dito. Yan nyo Taran Ito yung dahilan ng naglo-low power minsan. Pero dahil period na, monthly period, kailangan ng ilinis. O kaya di ba kung monthly period, naglilinis din yon, nagdi-defrost. Kaya ganun yung gagawin natin dito, na. Kaya lang tawag natin dito mga guys, PMS, preventive maintenance. Kung sa tao, monthly period. Okay. Ayan mga guys, sabi ko nga di ba? Kung sa tao, ulitin natin, kung sa tao, kung sa babae, monthly period. Ito naman sa sasakyan, preventive maintenance. Yan. Ito ang ito yung mga carbon na galing dito sa EGR. Ayan, ilinis lang natin to, bawasan natin para wag natin ilinis ang gusto para ibabalik ulit after 60,000. Pero wag natin pangako yung customer balik alindog. Baka sabihin lininis mo, sabi mo balik alindog. Parang ganun din. Ibig sabihin mga guys, magbawas lang tayo ng dumi. Huwag natin tanggalin lahat. Sabi ko nga, para after 60,000 ulit, balik ulit rito. Linis ulit, oo. Dumating ulit yung monthly period niya. Ito, preventive maintenance kung sa tao, monthly period. Ayan mga guys, antayin nyo. Ito po yung niya, ito yung before niya. Mamaya tignan natin yung after kung malinis ba. Ayan mga guys, tanggal lang tayo ng kulangot. Wala tayong pangpalis yan. Yung nalinis na yung loob. Tinanggal natin dyan kasi kung ilinis natin ng gusto yan, tatagal yan. Dapat lang, every 6,000, 60,000, kung 6,000, kung 10,000 yearly, 6 years, andito na naman to. Kung muna natin kanong linis, pero alam nyo mga guys, itong mga ayun yung mga carbon lang na tinanggal natin dito. Sabi ko nga po, nagtanggal lang tayo ng kulangot. PNS lang po ito huwag natin sabihin balik alindog. Ngayon, magkaalit yung customer natin yan. Paano sasabihin, paano mo ibalik alindog yan? Ilan libo na yung tinakbo niyan, tapos sabihin mo balik alindog. Linuloko mo yata ako kaya sabihin lang natin, linis lang tayo. Kaya yan, pakabit na natin to. Ayan mga guys, kakumpleto na natin yung EGR. Umandar na rin po ito. Huwag na natin basta ang lang natin dito mga guys, yung naglinis tayo ng EGR, nagtanggal tayo ng kulangot ng intik kung sa tao, yung sa ilong ba, para makahinga ng ayos. Ngayon mga guys, dahil tapos na po ito, pinasabay ng may-ari yung breakdown. Kasi kung mapansin nyo po, hanggas pang po nito, parang naliha. Yan, ipa-request po natin to. So, mapansin nyo po, parang naliha. Kasi itong ginamit nilang brake pad ay siya, matalim. Kaya ito ang natalo yung yung rotor disc, tinalo ng brake pad. Okay, yan, itabi na natin itong mga linis natin to. Dito natin mga guys dali natin sa machine shop, patanggal natin yung na yan, yung malalim na yan. Okay, tapos
Meron tayo ano rito. Abangan nyo to bukas. Kaya itong ating trooper galing probinsya ngayon, gagala tayo sa ano, sa Quezon, kaya sa Laguna. Nandito na yung ano, abangan nyo po yung pagtatiming ng ano, ng camshaft. Gagamitan natin ng ano, special tools ito. Malaman nyo bukas to, boss. Marami tayong project mga guys, kaya lang yun nga lang, medyo nakaka-stress minsan. Katulad nito, ito po yung urban na galing Ortigas. Yung piston ring po dumikit. Kung mapansin nyo po, nag-stack up. Pansin nyo po yung gap po. Halos magkatabat yung piston ring, yung gap na ano po, stack up po nyan. Pero yung gap po ng piston ring magkalapit. Kaya nangyayari niyan mga guys, kung ganyan po, may tendency po na, kasi ito oil ring. Itong oil ring po, ito po yung nagsusupply ng ano, ng langis sa liner. Nangyayari po mga guys, dahil itong ano, itong piston ring cap magkatapat, naiaangat niya. Kasi dapat po yung langis po niyan mga guys, ano lang, pabalik-balik lang, lubrication. Ang nangyayari po, pagbaba niya, instead na sasama sa ring, lulusot dito sa second ring, papasok sa first ring, nilalabas niya, kaya tawag po doon blow by. Yan ang isa sa dahilan ng mga guys na nag-overheat po ito. Isa sa dahilan yung yun, una, hindi naikpitan ng ayos yung radiator, yung ano, yung cylinder head bolt, hindi pantay-pantay. Pangalawa, yung oil ano, yung oil supply, hindi maayos yung ano, yung supply ng langis. Kasi po mga guys, sa overheat po, ang pinanggagalingan po niyan, pwedeng tubig, pwedeng langis. Ito po, dahil nag-overheat, nagkahalo-halo na. Kaya ang solve natin dito mga guys, itong cylinder head ito, dahil po nag-overheat, ipasilip natin ngayon sa machine shop kung bingkong po siya. Kaya tinakpan lang muna natin itong ano niya para hindi mapasukan ng dumi. Ito ang gagawin natin dito. Kaya abangan nyo mga guys sa sunod na mga araw. Kasi assemble natin itong ano, silipin natin yung ano, yung liner nito. Ito po yun. Ayan, ilinis natin po yan. Pag-desisyonan natin yung maaari. Kasi sa tagal natin gumagawa ng ganitong problema, minsan po nahihilot natin. Yan. Ito po yun, naging problema. Pero yung kuko po, hindi naman sasabit. I-try ko pong kunin ng liha. Pwedeng yung kumapit po dyan, pwedeng dun sa lamat ng piston. Sana po hindi ka ano tinamaan. Okay mga guys, for the next video, yun, punta muna tayo sa Laguna. Kung mapansin nyo po sa mga YouTube natin, hindi ko po pinapakita kung anong gagawin, kung anong ano, lang tayo, nag-explain tayo lang ng walang kakwenta-kwenta. Okay kayo mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.